Yes! Sa NLG, no? Yes, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Woy! Kamusta kayong lahat? Kamusta kayong lahat? Maulan at maulan na araw sa inyong lahat. Ingat ha. At bago tayo mag-umpisa, syempre hingi ako ng request sa inyo. Please subscribe this channel at syempre huwag nyo kakalimutan i-click ang notification bell para anytime na mag-upload tayo ay maririnig nyo kagad o manonotify kayo, di ba? At syempre ang pinakamahalaga, huwag kalimutan mag-like and mag-share ng ating mga videos para mas marami tayo, mas masaya. Okay po ba yun? Okay ba yun? Kung hindi okay, di... patampuin. Kung hindi okay, di wag na. Anyway, ito nga, meron ng bagong alaga ni Romualdez. Dalawa tong pinagpipilian. Sa palagay ko, alam nyo na kung sino tong mga to eh. Kasi naalala nyo, ang dating alaga o ang dating baby ni Romualdez si Saldico, di ba? Alam nating lahat yan. Ayan, sinabi ni BP Sara na dalawa lang ang humahawak ng budget sa Pilipinas. Si Saldico at si Romualdez, 'di ba? Alam nating lahat 'yan. Si ang nagsabi niya na si BP Sara. Ngayon, medyo alam mo 'yon, natutunog-tunogan na daw nila at naririnig-rinig na nila kung sino ang susunod na parang alam mo 'yon, yung susunod na Saldico ni Romualdez, 'di ba? Uy. Anak ng putya naman talaga, oh. Biruin mo, wala silang napili o wala silang pinagpipilian na hindi nila kakampi, no? Diba? Kaya ang layo talaga ng, ang layo talaga ng House of Representatives sa Senate eh. Kasi yung Senate, meron silang pinagpipilian. Unang-una na dyan si Soto, diba? Tapos yung iba pa dyan, sino ba to? Si Chis Escudero. Kumbaga hindi hindi sila magkakampi. Tapos meron pa nga tayong naririnig-rinig dyan na baka Senator Marcoleta ang susunod na, alam mo yun, na maging Senate President. Yung mga ganyan, mga bagay na talagang, alam mo yun, ang layo ng Congress, ang Kamara dito sa Senate talaga eh. Kasi parang ang gusto lang nila talagang makahawak o makaupo dyan sa mga posisyon na gusto nila o malapit sa kanila, yung mga tropa lang nila. Yung mga hindi namin tropa, bahala na kayo sa buhay nyo, wala kang pakialam sa inyo. Sa bagay, sa taong bayan nga, walang pakialam eh. Tignan nyo, after ng election, may nararamdaman pa ba tayong ayu-ayuda? Wala na, di ba? Pinainit lang nila yung mga ayu-ayuda nila kasi para sa kapakanan nila na nung dumating na eleksyon, ayun. Ngayon, nagbabawi na yan. Anyway. So, panoorin natin tong balita na to para, alam mo yun, malaman natin at paintindihan natin sino kaya yung dalawa na yan. Sige, play natin to mga kababayan ha. Ilang prominenteng pangalan na ang lumulutang para maging House Majority Leader sa pagbubukas ng 20th Congress. Sino-sino nga ba sila? Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante Radyo. Si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na ba ang magiging Majority Leader sa 20th Congress? Ako lang ba ang nakakapansin na si Sandro medyo parang, alam mo yun, stress na sa buhay? Di ba dati nung unang labas nito sa, alam mo yun, hindi naman natin mapapagkaila, nakamukha siya ni Charis, pero yung unang labas niya, nung tumatakbo yung tatay niya noong 2022, talagang makikita mo na fresh pa eh. Oo, di ba? Fresh pa yung itsura niya doon, para pa siyang laging, alam mo yun, naka-skincare. Tapos dito medyo, hindi ko alam may nakita nyo ba yung galing siya sa airport, yung video niya galing sa airport, parang stress na si kuya. Ewan ko kung ako lang nakakapansin, pero sa palagay ko, marami rin nakakakita nito na parang itong, ewan ko. Ito si Charis, medyo nai-stress na yung pagmumukha.
Tayo, kung makikita tayo na stress, talagang stress tayo. Ganyan talaga itsura natin. Pero ito, kasi una lang siyang lumabas dyan sa, alam mo yun, sa nakita natin sa TV, di ba? Nagpapakita na sila. Parang okay pa siya nun. Ngayon, medyo medyo parang, kayo na lang magsabi. Congress, kung kwalifikasyon ang titignan, sinabi nila Union Representative Paulo Ortega na walang duda na kwalipikado ang anak ng Pangulo. Si Congressman Sandro Malamang sasabihin mo yan, iaso ka rin ni Romualdez eh. O, di ba? Yung mga sila Paulo, sila JJ Suarez, yung mga aso ni Romualdez, sila Castro. Nanahimik na nga si Castro ngayon eh. Dati ingay niyan. Tapos yung mga, alam mo yon, yung mga tabingi na yung buhok parang pinatong lang. Pangalan nga yung bading. Tapos sino pa ba? Yung mga sila Abante. Nako. Siyempre kayo lang magpupurihan diyan mga tanga. Marcos ang Senior Deputy Majority Leader qualified? sa katapos na 9. Qualified daw. O sige, sabihin na natin qualified daw siya. Basahin natin kasi meron akong tinanong natin si ChatGPT patungkol dito kay Sandro Marcos achievements. So, here are some notable achievements and activities of Sandro Marcos. Ferdinand Alexander Sandro Marcos, the eldest son of the President Bongbong Marcos. Okay, ito na. Political career highlights. Elected Congressman 2022 present. Okay, won as representative of the 1st District of Ilocos Norte in the 2022 election. Defeated long-time political rival Ria Fariñas. O yun yung may-ari ng mga bus dyan eh. Became one of the youngest member of 19th Congress of the Philippines. Okay, pangalawa. Senior Deputy Majority Leader House of Representatives assigned a key leadership role helping manage legislative priorities and debates. Okay. Often tasked with defending administration policies in plenary discussions. So parang more on political lang to. Okay, number 3, priority legislation. Field or co-author various bills related to digital infrastructure and internet access in rural areas. So, ewan ko kung nararamdaman nyo na to mga kababayan lalo na sa mga natin, sa mga kaibigan natin o yung mga tropa natin, mga pare natin na nandyan sa mga rural areas. Saan yun? Yung mga bundok, yung mga, alam mo yun, mga malalayong lugar na, mga dulo na, yung wala pang kalsada, ayun yung tinatawag na yun. Tapos, youth development and employment. Ilocos Tourism and Economic Zones. So, ito yung advocacy niya. Advocacy and public engagement promote digital transformation. So yung ipinangako nga nito na sinasabi niya na gusto niyang gawin yung RFID na iisa na lang yung SLEX at NLEX pag-iisahin na ng na. 'Di ba siya ang niyan? Siya ang nagsasabi niyan 3 years na. 'Di ba? 3 years na tayong naghihintay patungkol diyan. Manang-mana ka talaga sa tatay mo na puro lang salita. Hindi ko nga alam kung inumpisahan niya na yan eh. O baka nga naman sabi-sabi lang. Tapos, syempre, siya na ang siguro, pag siya na, biruin mo yun, dalawa na sila ni Romualdez magpinsan at itong pamangkin niya ang maghahawak ng budget ng Pilipinas, ay talaga namang masasabi nating bonggang-bongga na tong pamilya na to. Okay? Asa na ba tayo? Advocates for better internet access and digital literacy, especially for remote provinces. Parang hindi naman namin nararamdaman yung better internet access. Meron ba? Paki-sabi nga sa akin, paki-comment nga diyan kung meron tayong nararamdaman na, alam mo yun, better internet access.
parang hindi namin maramdaman. Malayo ka nga lang sa halimbawa nagde-data tayo. Malayo ka nga lang ng konti kahit nasa Manila ka putya, pag gumalaw ka ng konti, wala ka ng signal Asan yung better access dyan? Okay? Push for e-governance initiatives aligned with his tech-savvy image. Ano yun? May nakikita na ba tayong mga ganyan? Yung e-governance? Okay, meron. Sige. Meron tayong nakikita yung patungkol sa LTO, yung electronic license na yung mga ganyan. Pero hirap na hirap ang taong bayan, anak ng putya. Imbis na papadali dahil madali na yung access, kahit nasa bahay ka, pwede kang makakuha ng access sa mga yan. Ang hirap. Yun sa PhilHealth nga lang Ay, hindi. Sa Pag-ibig Pag-ibig number ko, tinatype ko dyan sa internet, ayaw lumabas Anyway, nakakuha na tayo. Thank you nga pala sa mga tropa natin dyan sa Pag-ibig. At meron na tayong Pag-ibig ID. Youth engagement frequently speaks in youth forum and schools, encouraging political participation and entrepreneurship. Parang hindi ko alam kasi wala naman akong kakayahan na malaman tong mga to. Pwede nyo po bang sabihin sa akin kung nararamdaman to ng bawat isa sa inyo, ng mga pare natin dyan, mga pare ko kung nararamdaman nyo tong mga sinasabi ko, pwede bang pakisabi sa akin o paki-comment dyan sa comment section itong mga to. Kasi ito yung mga advocacy ni Sandro Marcos Ito sige, masasabi na nating achievement niya daw to. Ito yung mga achievement niya. Pero kung wala to, wala talaga yan. Use social media actively to communicate with constituent and project transparency. Parang ewan ko Kung nararamdaman nyo to, okay, sige. Pero pag hindi, ay, ewan ko. So, niya lang pala. Parang first time niyang manalo, no? 2022. Yun. 2022. So, wala pa tayong mapagmamalaki talaga. Okay, other activities. Represent the Philippines in some international forum and diplomatic events. Support local agriculture and micro in Ilocos Norte through livelihood and farm to market initiatives. Ewan ko kung meron ito sa Ilocos ito na. Yan. Ayan ang mga achievements daw ni Sandro Marcos. So, kung nararamdaman nyo yan o kung may nakikita kayong mga ganyan, pero patingin ko dun pa lang sa RFID, sablay na to Kasi di ba siya ang sabi niya na gusto ko, balak ko o gusto kong ipatupad yung RFID na maging isahan na lang. Okay? Kasi ang kadalasan dyan, pag nasa SLEX ka, pag nasa South ka, ang RFID mo yung auto sweep. Tapos pag nasa NLEX ka, ang RFID mo ay I think easy trip. Tapos pagdating mo doon sa T-Flex, auto sweep na naman. Tapos pagpunta mo naman ng Cavitex o Calax, ano naman yan, easy trip naman yan. Di mo na malaman kung anong loloadan mo, kung saan ka pupunta. Hindi kagaya ng pag isang loadan na lang. 'Di ba hassle kasi yan dalawang card. Hindi mo alam kung anong mas maraming anong mas maraming dadaanan mo, yung NLEX ba, yung sa easy trip ba, o minsan dadaan ka ng SLEX. Magugulat ka nasa north ka na, tapos biglang auto sweep na naman. One time nga, niloadan ko ng marami yung, nagmotor kami dyan Niloadan ng marami yung NLEX yung easy trip Pucha, pagdating dun sa T-Flex, pala, auto sweep pala. Hanggang ngayon, di ko pa ubos yung Ayun, 'di ba? Ayun yung mga bagay na 'di
ba pinangako mo yan eh. Ba't hanggang ngayon wala pa? Ang ganda sana no, isahang card. Ang ganda eh. Walang problema kung magagawa niya yun. Okay nga kung magawa niya eh. Okay tayo doon, papalakpakan natin siya. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Gusto natin yon yung ano niya, kaya nga pinuri natin yan. Okay, sige, parang may gusto kang gawin, yung isahang ano na lang, isahang RFID na lang para sa lahat ng papasukan mong expressway. Okay yun. Ang ganda nun. Walang problema dun. Papalakpakan natin yan. Pero po siya 3 years na hindi mo pa rin nagagawa. Yung internet access, wala na. Asan yung magandang internet access dito sa Pilipinas? Di ba wala? Okay. Tapos na tayo dyan kay ano ha. Ayan ang achievement niya. Na siya ang pinakabatang naging congressman sa Pilipinas. In Congress. Pero ang magdedesisyon daw dito ay ang maihahalal na mga lider ng Kongreso. He's very much... O siya maglagay naman kayo nung kalaban nyo. Wag lang yung kayo-kayo. Anak ng putya naman oh. Naglagay sila ng kalaban nila, sila din. Magkakampiyan eh. Qualified, pero titignan po natin, mahirap naman po na magbato ng mga pangalan na... Mahirap magbato ng pangalan pero nagbato ka na ng 2 kakampi nyo. Gago ang puta. Na tingin natin kasi alam nyo naman po sa majority sa House of Representatives, marami pong magagaling at marami pong qualified na... Oo, maraming magaling, maraming qualified pero yung 2 na yun hindi. Oo, totoo lang. Kasi kahit anong position, syempre, at the end of the day, position sa ka-title po yan, syempre yung resulta ang titignan natin saka kung paano magtrabaho. Lumutang din ang pangalan ni Quezon Province Ay, syempre. Representative J.J. Suarez na napipisil na maging majority leader kung tatanggi ang presidential son. Na, isipin nyo, pag tumanggi yung isa, meron silang backup na tropa din nila. Hindi ba pwedeng maglagay kayo ng iba dyan? Sino ba pwede nyo ilagay? Dapat nga si ano eh. Kung hindi nyo ginipit si Atty. Guanzon, pucha dapat si Atty. Guanzon nandyan eh. Malamang tapos kayo lahat dyan. Tapos pati itong Duterte Youth. Kung yung Duterte Youth ang nakapasok dyan, ayan. Di ba? O kaya si Pulong. Ganun kasimple. Ilagay nyo si Pulong. Kayo lang naglalabanan eh. Mga gago pala kayo. Kita naman si Ortega ng stability dahil tapos na ang laban sa pagka-speaker at maging sa minority leader. With regards to sa pagkamada po sa leadership. Tapos na ang laban sa pagka-speaker kasi si Romualdez na naman ang speaker. Diba? Roles ng 20th Congress, syempre, hindi pa po tayo privy dyan. Aantayin po natin kung sino po yung mga cast of characters, saka yung mga upo po, yung mga magiging next batch po ng House leaders. Pero sabi nyo nga, yan na po yung affirmation ng support sa ating mga key leaders, saka key positions sa House. So, maganda rin po siguro na abangan na rin natin sa pag-uumpisa po ng 20th Congress. Ako, hindi na namin kailangang abangan yan kung kayo-kayo lang din ang mag-aanuhan dyan, maglalabanan. O tsaka matalo yung isa, kung ayaw nila nung isa, kung mag-backup yung isa, yun din yung iyaano nyo, yung katropa nyo rin. Hindi nyo ilagay dyan yung mga talaga maayos. Si Pulong, sayang nga si si Atty. Guanzon. Sino pa yung pwede nating ilagay dyan? Yung sa Duterte Youth sana. Wala eh. Kinipit ni Garcia eh. Basta yung mga yung hindi nakikisali sa politika, dapat yan ang iano nyo dyan. Huwag yung mga kakampi nyo lang. Siyempre, pag kakampi nyo, automatic, kayo na ang priority nyan. Maging patas na. Ewan ko kung magiging patas pa itong mga animal na to. Talaga namang, ay nako. Ang Pilipinas nga naman talaga Kasi 'di ba, kung magiging patas, kung wala talaga kayong tinatago o gagawing katarantaduhan, yung ilagay nyo dyan yung dapat nyong ilagay. Hindi yung kayo-kayo na lang. Hindi pa ba kayo nagsawa? Ang dami nyo nang nakulimbat dyan. Di umano? 'Di ba? Ang dami nyo nang nakulimbat dyan, di umano, pero tangina. Ayaw nyo pa rin tumigil.
Busog na kayo. Busog na kayong lahat dyan. Pero ayaw nyo pa rin tumigil. Ano? Kailan kayo titigil pag namatay na kayo? Matatandaan na 283 sa 317 kongresista ng 20th Congress ang lumagda sa Manifesto of... Okay, si JJ Suarez naman daw. Ito yung achievement niya. Political career, Municipal Councilor of Unisan. 2021, began his public service in a municipal councilor in his hometown, Vice Governor of Quezon Province. Okay, stepped into provincial level leadership early in his career, okay? Elected in 2010 and successfully re-elected in 2013 and 2016. Under his leadership, Quezon earns the seal of good local governance and was recognized the most outstanding governor in the Philippines into 2017. Okay, sige, maganda yan. Kasi hindi ka naman bibigyan yan kung hindi talaga okay yung lugar mo. Siguro okay pa siya dito, hindi pa siya nabubulok. Okay. Representative of Quezon's 2nd District, okay, 2019 to present. Won his seat in 2019 by defending incumbent Proseco Alcala. Ano to? Proceso Alcala, re-elected in 2022. Appointed House Deputy Speaker on January 22 and 2024, replacing Ralph Rectong Buisit. Yan si Recto, nabubuisit din ako dyan eh. Kasi may sinasabi sila, iksian natin tong kay Recto. Kasi may sinasabi sila na yung alam mo yun, yung ipon mo, tapos yung tubo niya, babawas, I think 20% na ibabawas doon sa tubo o sa interest nung savings mo. Halimbawa, kung ang savings mo 1,000, 100,000 tapos nag-earn ka ng for example, tumubo ka ng 6,000. 'Di ba? Doon daw ibabawa sa interest na yon yung tax. Hindi naman daw ibabawas yan patungkol doon sa mismong ipon mo. Okay, syempre hindi nyo pwedeng gawin yun. Savings ng tao yun, okay. Pero yung interest nun, putya, malaking bagay din yun eh. Bakit pati yung mga ipon at mga interest ng mga pag-iipon ng mga Pilipino o mga tao, papakilaman nyo pa, putang inang to ni Recto, parang gago rin eh. Hindi naman daw may nagtatanggol pa dyan, hindi naman daw yan, doon ibabawas doon sa savings mo mismo. Oo, hindi nga doon ibabawas. Hindi nila pwedeng bawasan yan kasi, putang ina, lahat na lang ng pwedeng taksan, ilalagyan na ito ng tax ang putyang inan to. Gago. Di ko alam kung ano pang susunod na lalagyan nito eh. Lagyan mo na rin ng tax yung paghinga namin. Tarantado ka. Parang lahat na lang eh. Gusto mo ng patawa ng buwis ah. Hayop, diba? Ano ba? Sa tingin nyo ba nakakatuwa yan? Okay, sige, hindi natin mararamdaman yan. Pero syempre, kaya nga tayo nagtatabi doon, parang bawi na sa atin yun eh. Parang bonus na sa atin yung mga, alam mo yan, yung interest na nakukuha natin, di ba? Kasi naglalagay tayo sa bangko, meron niyang interest. Minsan, ako nga, kasi hindi na nalaglian yung yung bangko ko ng, sa minimum lang, 5,000 lang. Tapos, nagkakaroon lang ng interest, 2 pesos, ganun kada isang Tapos babawasan mo pa yung dos. Ano ka ng putyang ina, hindi na nga maangat-angat yung hindi na nga maangat-angat yung savings eh. Babawasan mo pa. Walang iya ka naman pala. Mapakilaman yan. Wala eh. Ewan ko kung naibatas na yan, buisit na yan. Tahimik lang sila, no? Tapos biglaan nilang ginawa, no? Walang kaalam-alam yung mga Pilipino. Talagang pinapatay na tayo ng mga tarantado na to. Anyway. Support
para manatiling speaker si late Representative Martin Romualdez. Ay, nako. Nakakuha naman ng suporta ang kinatawan ng 4-piece party list na si Marcelino Libanan para manatiling Inang party list minority siya. leader. 4-piece ang puti. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante Radio. Oh, so yan na nga. Ang natutunog-tunogan na magiging baby o alaga ni Marcos ay ni Romualdez ngayon sa susunod, malamang yan si Sandro o kaya si Suarez. Yan lang naman ang pinagpilian nila eh. Kung sino yung matinding tumahol at ito syempre anak ng presidente, wala nang duda yan. Depende na lang kung sino ang talagang pipiliin nila. Ano sa palagay nyo? Sino kaya? Pero po sana si Pulong pumalag dyan eh. Yung alam mo yun, si Pulong Duterte. Alam mo yun, siya yung lumaban sa pagka-speaker. Ewan ko kung uubra, pero kasi ilang beses na to nagpatawag ng loyalty check si kung talagang kanya pa yung Pero sana i-consider ni sabi nga ni Pipi Sara, sana i-consider ni Pulong na lumaban bilang speaker sa pagka-speaker. Para nga naman putyang inan tong mga to. Magkaalaman na kung katarantado tong mga to kasi biruin mo another 3 years. Tiyang ina another 3 years na hakutan na naman ang mangyayari pala sa sa Pilipinas pag eto pa ring mga to. Nako, dahil chapuera na kasi si Zaldico ngayon nahanap na siya ng bago niyang baby. Ewan ko na lang puta kung sino kaya dito, kahit sino dito, karumal-dumal na naman ang mangyayari sa Pilipinas. Dahil alam nyo, ang may hawak talaga ng budget ng Pilipinas yung Congress. Kaya nga 'di ba, ang ginagawa nila kay BP Sara dahil hindi nga okay si BP Sara sa kanila, ibinabawasan nila ng budget. Tapos si BP Sara pa, sila pang may karapatan na magpa-impeach kay BP Sara halos wala nang ang budget yung ali. Pero biruin mo naman, may maraming ginagawa. Isa na dyan yung alam mo yung libreng sakay dyan sa EDSA. Biruin mo, hindi natin alam yan pero nangyayari pala. Gaya din yung tatay niya nung pandemic, di ba? Nagkaroon din ng libreng sakay dyan sa carousel. Naranasan ko pa yan. Alam mo yun, nagbabayad ako. Galing kasi ako ng kung hindi ako nagkakamali, galing ako ng alimutan ko na Basta pumunta ako ng North dyan, hindi ko alam kung kung may ba kami noon, may nagkita ba kami nila. Basta yun. Tapos nag-MRT ako, LRT, papunta ng North. So, dire-diretso yan. From top, dire-diretso yan hanggang doon. Ang ginawa ko naman pauwi kasi nandun ako sa may sa SM North. So, parang tatawid pa muna ako dun sa kabila. Basta, napasakay ako ng bus kiyang carousel. So, sumakay ako ng carousel ngayon. Pag sakay ko sa carousel, magbabayad ako. Ay sir, hindi po. Libreng sakay po ito. Proyekto po ito ni Pangulong Duterte. Oh, ganun. Ayos Hindi, malaking tipid. Diba? Kahit saan ka bumaba. May mga, ganun yung mga bagay na kailangan ng mga tao. Ay, ano ba kayo? Isipin mo, Vice President pa ang gumawa yun. Putsang inang yan. Anong ginagawa ng presidente natin? Ayun, nasa papunta ng US. Aayusin yung gulong, yung gusot na ginawa ng asawa niya siguro. Siguro baka. Anak ng putsang inan to mga pamilyang Marcos na to, demonyo talaga. Maliit na bagay yan Biruin mo yung libreng sakay, magkano ang pamasahe ngayon? Ang taas ng pamasahe ngayon. Biruin mo, pila na nga, traffic na nga, pero kahit papaano, meron pabawi ang gobyerno. Libreng sakay. Ang ganda nun. Hindi yun
Ewan ko, hindi naisip ng ano yan. Tapos maglilibre sila. Alam mo yung libre nila, ano? Ano yun? 1 plus, ano yun? 2 plus 4 ba yun? Yung family daw, pag sumakay ng MRT, family, may libre daw. Putsang ina mo. Bakit hindi mo na lang ilibre lahat? At tuwing linggo lang daw libre. Anak ng putsang ina mo. Tuwing linggo lang libre? Bakit hindi niya kaya gawin na kada sa isang linggo, for example, kada sa isang linggo, kung araw-araw kang sumasakay o nagtatrabaho na gumagamit ng MRT, pwedeng ilibre yung pamasahe mo. Sa loob ng isang linggo, meron kang 2 ticket na libre. 'Di ba? 2 sakay na libre pabalikan. Bali 4. Ayun sana. Ganun sana, putay na. 3 na lang, sabihin na nating 3 araw na lang. Kung 5 araw kang pumapasok sa isang linggo, 3 araw na lang yung poproblemahin mong pampamasahe sa LRT. O di ba magandang bagay yun? Ganun sana mag-isip ang putang inang to mga to. Hindi naisip yung mga dapat. Ang ganda nun. Isipin mo, okay, lilibre natin yung papunta nyo at pabalik sa loob ng 2 araw. O sige, kahit 1 araw na lang, okay na yan. Libre sa MRT, papunta at pabalik. Wala na kayong babayaran sa loob ng 1 linggo. Isang araw, sa loob ng 1 linggo, meron kayong 1 araw na libre na sumakay sa LRT at MRT. Balikan po yan. Ganun sana. Putsang, nasa isip lang nitong mga to, nasa isip ng gobyernong ito, paano mangurakot? Wala na silang pakialam sa mga Pilipino na nahihirapan. Ang laking bagay nun, yung 1 araw na libre. Ang laking bagay nun, ano ba kayo? Hindi yan, sabihin mo 2, 1 araw, 2, at least merong libre. Kasi magkano ng pamasahe ngayon sa imbes na ipangsakay mo na yon, pwede mo pang panchicha yun, may extra kang money pang chicha, di ba? Ganun kasimple. Hindi mo kailangan yung sinasabi mo na gumagawa tayo ng mga malalaking project na mararamdaman pa natin noon. Hindi yun. Ang gusto ng mga Pilipino, yung ngayon. Solusyonan mo yung problema ngayon, tapos sa mga susunod, bahala ka na. Yun yung mahalaga yung ngayon Kasi ngayon tayo nahihirapan. Alam ka naman nga nahihirapan tayo ngayon. Hintayin pa natin yun Kung paano kung namatay na tayo ngayon? Huwag naman sana, di ba? Putay na hindi na natin mararanasan yung pinangako mo, tanga ka. Puro kayo pangako, putang ina nyo. Anyway. Ang init na naman ang ulo natin, mga pare, no? Tangina kasi. Magandang ginawa tong gobyerno na to. Alam nyo, ang hirap din no? Ang hirap din na yung ikaw yung mai-stress Ewan ko sa gobyerno na to. Kahit anong sigaw ng taong bayan, wala silang pakialam. Anyway, hindi tayo titigil dyan hanggat di na itong mga buwisit na to. Kasi yung mga media bayad na Ang pinapalabas na lang nila yung gusto ng palabas nung nagbayad sa kanila syempre tayo, hindi tayo ganun. Putang ina nyo. Wala kaming pakialam sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo kung gumawa kayo ng masama o tama. Basta pag tama, automatic yan, palakpakan. Pero pag mali, pukin ang ina nyo. Pumurahin namin kayo araw-araw. Mga tarantado no? Simpleng bagay, hindi pa nila magawa Ako nga naisip ko kayo hindi. Diba? Sa tingin ko, mas matalino naman kayo sa akin. Pero ba't hindi nyo naisip yan? Kasi mga nasa utak nyo, pera na lang, mga hayop, mga pangurakot, pamumulitika, yan na lang nasa utak nyo. Wala na kayong pakialam talaga sa mararamdaman o yung dinadanas ng mga Pilipino ngayon. Wala na. Pera-pera na lang tayo. Politika na lang. Kapangyarihan na lang. Ganyan. Anyway, sana napainit ko po yung ulo ninyo at sabay-sabay tayong uminit ang ulo dito sa administrasyong to. Araw-araw tayong uminit ang ulo.
Ay, wag nyo kakalimutan mag-subscribe at i-like yung video natin. Pati i-share nyo na rin. At wag nyo kakalimutan na follow dun sa aking na-stuck tuloy ako. Mag-follow dun sa aking Facebook page. Ito yung Paring RJ. Nakita nyo yung logo niya yan. Pag tinype nyo yung Paring RJ, makikita nyo yan. Paring RJ lang Basta makikita nyo tong logo na to na nandun sa aking profile. Tapos yung Banateros nandun sa cover. Ito yung mga pogi. Okay? Okay, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Kita-kits po ulit tayo next time. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili